1874, si Harry Houdini ang pinakasikat na escape artist sa mundo. Ilan sa kanyang mga kahangahangang gawa ay ang kakayahang palayain ang sarili matapos itali ng sunod-sunod sa posas, kandado at kadena sa paa habang nasa loob ng isang kahon na nakalubog sa tubig ay isang bagay na nagpamangha sa milyon-milyong tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang matagumpay na mga pagtakas, mayroong isang bilangguan na hindi niya naiwasan, ang kamatayan. Noong Oktubre 31, 1926, matapos ang mahabang pakikipaglaban, kung saan iniulat na sinabi niyang, "Pagod na akong lumaban." Pumanaw si Houdini sa sakit na peritonitis sa edad na 52. Tulad ni Houdini na kayang takasan ang mga pisikal na gapos, ngunit hindi nagawang takasan ang kamatayan, ipinapaalala nito sa atin na ang tao, gaano man katalino o kalakas, ay walang sariling kapangyarihan upang palayain ang kanyang sarili mula sa huling kaaway, ang kamatayan, at mula sa espiritual na pagkaalipin sa kasalanan. Itinuturo nito na ang tunay na kalayaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng sariling galing o diskarte, kundi sa pagkilala na tayo ay limitado at nangangailangan ng isang tagapagligtas na mas malakas kaysa sa anumang gapos sa mundong ito. Ang misyon ni Jesus ay ang maging tunay na escape artist para sa ating kaluluwa, na nagpapalaya sa atin mula sa mas madilim na bilangguan ng kasalanan. Itinuturo ng kasulatan na naparito si Jesus upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha, upang pagalingin ang mga may bagbag na puso, upang itanyag ang paglaya sa mga bihag, at ang pagbubukas ng bilangguan sa kanila na nangagagapos. Isaias 61:1. Habang ang mga pagtakas ni Houdini ay panandalian lamang at pang-aliw, ang kalayaang iniaalok ng Diyos ay libre at may kinalaman sa ating walang hanggang kapakanan. Ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagtakas sa mga pisikal na rehas, kundi ang pagtanggap sa biyaya ng Diyos na bumabasag sa mga tanikala ng ating kahinaan, kalagayan, at nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kabila ng nahulog na kalikasan. Habang ang mundo ay nag-aalok ng mga panandaliang pagtakas sa kalungkutan sa pamamagitan ng makamundong aliw at mga bisyo, ang Diyos ay nag-aalok ng kapayapaan, bagong buhay at permanenteng paglaya mula sa ikalawang kamatayan. Huwag tayong magpadaya sa mga trick ng mundong ito na nag-aalok ng panandaliang aliw. Ang tunay na himala ay hindi ang pagtakas sa mga pagsubok, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga ito, dahil alam nating ang ating mga kaluluwa ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Sabi sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa mundo ni Houdini, ang kaligtasan ay nakadepende sa pagtatago ng sikreto, sa paggamit ng mga nakatagong susi, maluwag na tornilyo, at mga teknik na hindi dapat makita ng publiko upang mapanatili ang ilusyon ng milagro. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang kalayaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagtatago o pagmamanipula ng realidad. Ang katotohanang tinutukoy ni Jesus ay hindi lamang isang impormasyon, kundi isang relasyon at isang desisyon. Ito ay ang pagtanggap sa katotohanan ng ating sariling kalagayan, na tayo ay mahina, marupok, at madalas ay bilanggo ng ating sariling mga maling desisyon, bisyo, at kapalaluan. Ang pagtanggap na tayo ay nangangailangan ng isang tagapagligtas ay hindi tanda ng kaduwagan, kundi tanda ng pinakamataas na uri ng karunungan. Habang ang mga tao ay abala sa paghahanap ng mga magic formula para sa masayang buhay, o mga pilosopiya na tila nagpapagaan ng loob ngunit pansamantala lamang, ang salita ng Diyos ay nananatiling matatag.